Ikadalawa ng Marso 2016, isang espesyal na araw sana para sa mag-asawang Richard at Pearl Santa Ana dahil ito ang ikatlong anibersaryo ng kanilang kasal. Ngunit sa halip na ipagdiwang, napagdesisyunan nilang ipagpaliban muna ang selebrasyon dahil sa kakulangan sa pera. Sa araw ding iyon, kinailangan ni Richard na umalis patungong lungsod Quezon para sa isang job interview. Naiwan sa kanilang bahay sa Santa Rosa, Laguna si Pearl at ang kanilang 2 taong gulang na anak na si Denzel. Inaasahan din ni Pearl ang pagdating ng mga taga-telecom na aayusin ang kanilang internet connection. Bago umalis, nagbilin pa si Richard, pikturan ang job order at humingi ng ID sa mga technician bago sila papasukin upang masigurong lehitimo ang mga ito. Habang nasa Quezon City, nagtangkang tumawag si Richard sa kanyang mag-ina ngunit hindi niya ito makontak. Kaya't tumawag siya sa kanyang biyenang si Helen Bon, ina ni Pearl, upang silipin ang mag-ina. Pagdating ni Helen sa bahay ng mag-asawa, napansin niyang nakaawang ang gate, isang bagay na hindi karaniwan. Mas lalo siyang nagtaka nang makita niyang bukas ang pinto ng bahay. Pumasok siya sa loob at nadatnan ang mga laruan at una ng bata na nagkalat sa sahig. Ngunit ang lahat ay nagbago nang biglang lumabas ang kanyang apo na si Denzel, duguan at wala ng malay. Napasigaw si Helen sa gulat at agad na hinanap ang kanyang anak. Sa banyo, bumungad sa kanya ang mas nakapanlulumong tanawin. Si Pearl wala ng saplot, nakahandusay sa sahig at naliligo sa sariling dugo. Mabilis siyang lumabas at humingi ng saklolo. Sa tulong ng mga kapitbahay, naitawag agad ang pulis at naisugod sa ospital sina Pearl at Denzel. Ngunit hindi na umabot ng buhay sa ospital si Denzel. Si Pearl naman ay nagtamo ng matinding brain hemorrhage dulot ng paulit-ulit na paghampas sa kanyang ulo. Makalipas ang isang araw, binawian din siya ng buhay. Mabilis na kumalat ang balita sa media, ang brutal na pagpaslang sa mag-ina sa loob ng kanilang tahanan. Marami ang naawa at sumuporta sa naiwang asawa at ama na si Richard Santa Ana na lumuluha habang nananawagan ng hustisya. Makalipas ang halos 2 linggo noong Marso 18, kaparehong taong isang lalaking nagngangalang Ramoncito Gallo, isang tricycle driver mula Barangay Kupang, Muntinlupa, ang kusang sumuko sa pulisya. Inamin niyang siya ay sangkot sa pagpaslang sa mag-ina sa Santa Rosa, Laguna. Ayon kay Gallo, kasama niya sa krimen si Brian Avistado. Isinalarawan niya kung paano nila isinagawa ang krimen. Nagkunwari silang mga taga-telecom upang makapasok sa bahay ni na Pearl. Ipinakita nila ang mga peking ID at job order ayon sa bilin ng taong nag-utos sa kanila. Ang tinutukoy niyang boss ay isang lalaking kilala lamang nila bilang Boss Jeff, ang siyang nag-utos at nagbayad sa kanila ng tig 30,000 para sa krimen. Sa una ay hindi nila alam kung sino talaga si Boss Jeff dahil ito ay laging nakasuot ng mask at salamin tuwing magkikita sila. Ngunit minsang nagtanong si Gallo kung pwedeng makita ang kanyang mukha at pumayag naman ito. Laking gulat niya nang makita sa wedding photo ng bahay na ang Boss Jeff ay si Richard Santa Ana mismo, ang asawa ng biktima. Ikinuwento ni Gallo na pagkapasok sa bahay, naghintay nila ang tamang tiyempo. Nang dumating ito, hinuli nila si Pearl, itinali ang kamay at paa at dinala sa banyo. Doon ay walang habas itong ginalaw muna ni Brian bago siya paulit-ulit na pinalo ng martilyo. Si Gallo naman ang siyang nagligpit sa batang si Denzel. Ayon sa kanya, hindi niya ginalaw si Pearl. Bilang patunay, sinabi ni Gallo na binidyo pa nila ang krimen gamit ang cellphone ni Boss Jeff ayon na rin sa utos nito. Upang ipakitang isa lamang itong ordinaryong pagnanakaw, ninakawan din nila ng ilang gamit ang bahay. Pagkatapos ng krimen, nagtungo sila sa isang restaurant sa Alabang kung saan nila muling hinarap si Boss Jeff upang isuli ang cellphone at tanggapin ang bayad. Pagkatapos nito, nakita ni Gallo sa TV ang lalaking umiiyak at humihingi ng hustisya, si Richard Santa Ana, na siya rin palang Boss Jeff. Doon siya kinabahan at napag-isip-isip na sila ang pagbibintangan at masisisi. Kaya't napagpasyahan niyang magsiwalat ng katotohanan at sumuko. Dahil sa kanyang pagsuko, sinampahan ng 2 kaso ng pambubungang sina Gallo at Avistado. Si Richard naman ay sinampahan ng kasong parricide bilang utak ng krimen.
Ngunit sa paunang investigasyon, wala raw sapat na ebidensya na mag-uugnay kay Richard sa krimen. Ayon pa kay Atiwan Persida Acosta ng Public Attorney's Office, hindi raw nagtutugma ang mga pahayag ni Gallo at posibleng isa lamang siyang fall guy. Nang silipin ang mga CCTV kung saan sinasabing nagkita sina Richard at ang mga suspek, wala raw malinaw na kuha. Kaya't na-dismiss ang kaso laban kay Richard makalipas ang ilang taon. Noong taong 2019, muling nabuhay ang kaso ng madakip ang ikalawang suspek na si Brian Avistado sa GMA, Cavite. Inulit niya ang parehong kwento. Si Richard Santa Ana ang boss Jeff na nag-utos sa kanila. Ayon pa kay Brian, ayaw sana nilang damayin ng bata, pero sinabi raw ni Richard, "Ang gusto ko halang ang kaluluwa, walang awa." Nang tinanong kung bakit pinagawa ito ni Richard, lumabas sa investigasyon na selos ang motibo. Ayon sa middleman na si Jojo, naniwala si Richard na hindi niya anak si Denzel at anak ito ni Pearl sa dating nobyo na nakita raw ni Richard sa Facebook. Dahil nagtutugma ang mga salaysay ni Gallo at Avistado, muling inaresto si Richard noong Nobyembre 22, 2019 habang nagtatrabaho. Marami ang dumalo sa arraignment, kabilang ang mga pamilya ng magkabilang panig. Si Richard ay nag-plead ng not guilty. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paglilitis sa kaso. Nananatiling bukas ang tanong, sino talaga ang tunay na utak sa karumal-dumal na krimeng ito? Hanggang ngayon, nananawagan pa rin ang mga kaanak ni Pearl at ni Baby Denzel ng hustisya. Sana'y manaig ang katotohanan at makamit ng mga biktima ang nararapat na katarungan.